Naaprobahan ang nasa 21 priority bills na kinakailangang maisabatas bago matapos ang buwan ng Hunyo. Nangyari yan sa ikatlong Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kaninang umaga sa Malacanang. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang pagpupulong kung saan naaprobahan ang mga panukala at programa tulad ng pagtanggal o pag-abolish sa travel tax na inihain kamakailan ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikitaan niya ng presidente na magpapaangat ito ng turismo at magpapagaan sa gastusin ng mga turista o sino mang bumabiyahe para sa trabaho at maging emergency cases. Priority bill ng Pangulo ang travel tax abolition upang matulungang maiangat ang turismo ng bansa. Batid din ng Pangulo na ang mga nagbabiyahe ng ating mga kababayan ay hindi lang para mamasyal, kundi ang iba ay para sa trabaho at ang iba naman ay para sa emergency cases din. Sabi ni Castro, kinumusta rin ng Pangulo ang update sa anti-political dynasty bill. Ayon kay Senator Riza Hontiveros, nakasama sa mga dumalo kaninang umaga sa meeting, nagsasagawa na ang Senado ng public consultation kaugnay nito kung saan sinimulan nila sa Pasig City. Nakatakda rin silang magsagawa ng konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa House of Representatives, binigyan din naman ni House Speaker Faustino Body D. III na magsasagawa rin ang House ng public consultation sa buong bansa. Kabilang rin sa priority bills ang panukalang Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditure for National Accountability o ang Kadena Act. Gayon din ang Expanded Anti-Online Sexual Abuse, Anti-Fake News and Digital Misinformation Act, BARM Elections at marami pang iba. Umaasaan niyang administrasyon na agad na maisasabata sa mga panukalang ito upang maramdaman ng publiko ang epekto ng mga reformang isinusulong ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.